Kabanata 22, Plan. After 7 long years, we are back. Inayos kong mabuti ang schedule namin at siniguradong ang tiket na kinuha ay iyong pagkatapos ng pasukan ni na Jack. Bago rin kami nag-impake, nangalap na ako ng impormasyon. I know that I could ask Nikolai about it, but that man just couldn't hold his tongue. Ikukwento niya iyon kay Mami. Kahit pa sumang-ayon si Mami, marami pa rin siyang sinasabi. So instead, I did my own research. The first thing I did was contact my cousin Nieves or Snow. She's in the Philippines and she married Jack's brother. I find it weird and offending to ask her about important things on my first call, kaya nakipag-catch up na lang muna ako sa kanya. Nalaman din iyon ni Mami kasi wala akong ibang paraan para makontak siya kundi ang manghingi kay Mami. Nasa harapan ko si Mami. Hindi kita sa screen nang nagkausap kami ni Snow pagkatapos ng mahabang panahon. Nahihiya pa nga ako kasi nasa trabaho ata siya. Kumusta na Amber? You look so pretty now. I've seen your ads and shoots. You look so stunning always. Thank you, Snow. I thought I'd never hear from you again. Tuwing tumatawag kasi si Tita Marem, laging sinasabi na busy ka na raw sa buhay mo riyan. Nag-angat ako ng tingin kay Mami saglit. Umirap siya at tumitig na rin sa akin. Binalik ko sa screen ang titig ko. Oo, medyo kaya hindi ako nakatawag talaga. Okay lang yon. Alam ko naman na mahirap na talaga kapag working na. At alam mo na, halos wala na masyadong oras para sa ibang bagay. Tama, I agreed. Nasabi rin ba ni Mami na uuwi kami? She stilled for a long while. Namilog ang bibig habang nakatitig sa screen niya. She's in her office and she's wearing a very corporate suit. Nakakahiya talagang nang iistorbo pa ako ng ganito. Hindi niya nasabi. Talaga? Uuwi kayo? Yep. But I'm not sure if we will visit Castellana anytime soon. Baka sa Manila na lang muna kami. Kapag tapos ko na ang kailangan kong gawin, tsaka ako bibisita. Anong kailangan mong gawin? Baka makatulong ako. Walang alam si Snow tungkol sa buhay ko. Kung sinabihan man siya ng asawa niya, pakiramdam ko hindi pa rin maganda na biglain siya ngayong unang pag-uusap namin to pagkatapos ng ilang taon. I'll call you again for that. Okay lang ba? Oo naman, you can always call. Ngumiti ako. Is this for vacation? Uuwi ka agad? Hindi pa ako sigurado. Depende sa kailangan. Pero kung matutuloy ako sa isang offer sa akin dyan, baka patapusin ko na lang ang project. Offer? Anong offer? Si Snow na kuryosong-kuryoso. I don't need to share this but I think I owe her some details so I did. Hindi pa naman ako nakakapasok and if I won't get in, I'll try other things but the offer was from uni for ads. Kaso, priority ata nila Philippines-based models, kaya maghahanap na lang ako ng iba. Itry mo muna yon, malaking offer yan ah. She seems so sure about it. Tumango ako. Yap, baka isa yan sa una kong asikasuhin kaya hindi muna ako makakauwi. Bibisita rin siguro kami kay Lolo at sa mga Sevilla properties and mansions. Oh, good luck! Kailan ba ang uwi nyo? First week next month. Oh my, ang lapit na. Sige, susubukan kong lumuwas. We need to see each other for a lot of catch-up, Amber. Okay, thank you, Snow. Sorry, ngayon lang ako sumubok na tumawag. Walang anuman. I'm now excited. It was a brief call pero paulit-ulit niyang sinabi na luluwas siya kasama ang asawa at anak. Nagkatinginan kami ni Mami pagkatapos. Tumayo na ako at lumapit naman siya sa akin. Wala na yun doon. Balita ni Nikolai, nasa Australia noon. Sinundan ko ng tingin si Mami habang pinapatay ang laptop at nagliligpit siya ng gamit. Nagulat ako sa impormasyong narinig kay Mami. Nagdadalawang isip pa ako. Mamaya, isa na naman ito sa mga kung ano-ano niyang sinasabi. Totoo ba yan, Mami? Baka pwedeng sa susunod kong tawag, magtanong na ako kay Snow at makikiusap akong pauuwiin muna siya saglit at may pag-uusapan kami in person. Medyo desperada akong nasabi. Tumawa si Mami. Habol ka ng habol dyan. Wala namang kwenta. I glared at my mom and rolled my eyes again. Like my initial prediction, wala talaga akong makuha magandang sabihin ni Mami. Kaya imbis na makinig sa kanya, sa sumunod na araw noon, kay Philly na ako nagpatulong.
It's been years since she told me that she's going to search for Jax. Hindi niya na ako binalitaan tungkol doon. Iniisip ko, busy na siya dahil nagtatrabaho na rin siya sa kumpanya nila kaya wala na siyang panahon para mag-research. Malaking pagkakamali ang akalang iyon dahil nang tinanong ko na siya tungkol doon, nalaman kong marami siyang alam. Hindi ba sinabi mo ayaw mong malaman? Mataray niyang sinabi. Kailangan ko na ngayon. I need information about him since we are coming back to the Philippines. Naghahanap si Jack, Philly. She sighed. Kitang-kita ko ang pagkabigo sa itsura niya sa tanong ko. What? Do you have any idea? Do you research when you said you will? Sunod-sunod kong tanong. Kinagat niya ang labi niya at kinuha ang cellphone. Kinabahan ako roon. Philly is always loud when something is funny. This time, it feels like she will break a sad news to me. Inagapan ko na iyon. I told you, ayos lang sa akin kung may asawa, pamilya, girlfriend siya, okay? I just wanna know where he is right now. And then, I'll search for his schedule and see if I can see him so we can talk. Fine. Philly glared at me. Naghintay ako sa sasabihin niya. Ilang sandaling tahimik siya bago tuluyang nagsalita. Jackson Archibald Riago. Nag-research ako about him. Turns out he is directly related to the Riagos of VHRV. Iyong pinakamalaking developer sa bansa. Though I'm not sure because you said his family is poor when the Riagos are filthy rich. Nagtaas ako ng kilay. I know that company, but I am not very familiar with what she said. Baka naman, ngumuso ako. Hindi na nagpatuloy dahil nagpatuloy si Philly. I didn't tell you that because I am not very sure but his brother has his own construction company kaya naisip kong tama siguro ako. And then I just know then that he was working out of the country under an oil company. That's possible. He was accepted noong kami. Ngumusa ako nang naalala ang mga desisyong pinagawa ko sa kanya noon. I feel so guilty about it. I feel like I am responsible for stopping him from improving his career. Mabuti na lang kung totoo ang sinabi ni Philly, nakabawi naman siya. Well, I am not sure about this but I've learned that he got promoted to a high rank on that company some years ago. So, he's leading here in the Philippines and some part of Asia. Ayun ang alam ko. Tumikim ako at tumango. So, it's safe to say that he may be in another country today. You should ask Snow. Pero nagkita kami sa ilang social gathering minsan. Talaga? Nagulat ako roon kasi dapat inasar niya na ako kung totoo iyon. Yeah, and he was so hot. I can't believe you. You're kidding me. Ba't ngayon mo lang sinabi? Hindi mo ako inasar noon. Hindi mo nakwento. You're bluffing. Giit ko dahil hindi makapaniwala na ngayon lang ito sinabi ni Philly. She'd take every opportunity to hate on me. Imposibleng hindi niya ito naisip noon. O sige, sasabihin ko na. Bahala ka ha? Aniya. You're bluffing. Picture mo lang siguro nakita. Giit ko. Hindi, nakita ko 2 beses. Yung isa, malayo kami. Pangalawang party, nakita ko up close. Damn you, he's so handsome. Sasabihin ko sana sa'yo, aasarin sana kita. Oh, ba't di mo nga sinabi? Ba't di mo ako inasar? You're bluffing. Siyempre, may kasamang babae eh. Nahihirapan akong sabihin sa'yo. Hindi ako sure kung totoo bang nakamove on ka na. Umirap ako. Iyon lang naman pala. Of course, it's okay with me. Dapat sinabi mo na noon. Umirap na rin siya at mas inayos ang boses. Amber, pagkakita ko sa muka, ang unang sumagi sa isip ko, sure ako, hindi pa nakaka-move on si Amber nito. He's that fucking handsome, and I remember you telling me that he isn't. Because it was true. He's not exactly handsome for me. He's just... I pause. Hot, I guess. Parang pinapatay na hayop ang sigaw at tawa ni Philly sa kabilang linya. Mabilis ang pindot ko sa laptop nang sa ganoon mabawasan ang ingay niya. Nakakainis. Bakit? Pinagnanasaan mo pa? Sa shower ba, Amber? Nag-i-imagine ka? Pang-release lang, bale? Uminit ang pisngi ko. Kung nandito lang talaga siya sa harap ko, sinaktan ko na siya. Shut up, Philomena! Nakakadiri ka! Ilang taon ka na rin wala. Understandable na tigang ka. Lalo na kapag ganoon kahat ang una at huli mo. Hot papa. She laughed hysterically again. Ini-imagine mo pa lang? Mapapa-big ka na.
Baka ikaw dyan. Naghiwalay na kayo ng boyfriend mo, di ba? Huwag mo akong igaya sa'yo. Balikan mo na lang yon para tumigil ka na sa kakapantasya mo riyan. Sus, she said. Silosa naman? Damot? Hindi na ako makikipagbalikan doon, no? It was a wrong decision, Philly. You know what? Iyong lalaking iyon ang dapat na para sa'yo. He can control you. He's serious while you're crazy. Basta. Ayoko. Nasasakal ako. Winawala mo ang usapan? Ayaw mong pag-usapan natin si Papa Jax? She said breathily. Hindi ko alam kung pang ilang irap ko na ito. Walang asawa o pamilya? Kasi may hirapan ako kung meron. She laughed hysterically again. Talaga ba? Siyempre. Paano ko siya imimit kung meron siyang asawa? Paano kami mag-uusap kung may pamilya siya? As much as I want Jack to know his father, I don't want to wreck a home. Fine. I'll research at baka iyong dinala niya sa huling pagkikita namin, asawa na yon. Nagtaas ako ng kilay. Bakit? Iba ang dala niya sa dalawang pagkakataon? Yes, the first one was a half-French model, relative ng mga socialite na Leviste. The second one, I'm not familiar. Baka si Rowena. May girlfriend siya noon sa Costa Leona na maganda rin. Rowena ang pangalan. Tingin mo andun pa rin iyon? Ang big time na nitong si Jackson. Magtitiyaga sa pa... Well, I don't know. He likes that girl so we can't judge. Anyway, alamin mo na lang kung may pamilya o asawa. Kung girlfriend lang pala, then that's okay. I think I can still approach him if ever. Tsaka kung nasaan ang office niya o nasa Philippines ba. Tumawa ulit si Philly. Kung girlfriend lang pala. Okay, I will. I'm excited, Amber. Uuwi na talaga kayo. Ilang oras pang tumagal ang usapan naming dalawa. So far, si Philly pa ang maraming impormasyong na ibigay sa akin. Hindi na kasi ako nagkaroon ng pagkakataong tumawag ulit kay Snow dahil naging mabilis ang oras. Before I knew it, we're already landing on Naiya. I am already squatting in front of a sleepy Jack to explain to him what we are going to do that week. We are going to visit Lolo first, okay? Sabi ko. He nodded obediently. When we're done, we'll go back to Dada Nicolai's condo. We will live there until I find a similar one. It's okay, Mama. Take your time. Ngumiti ako. I'm just telling you. Also, Tita Philly and Tito Harper will visit us. He smiled too. I won't work this week yet. Next week na, so let's just enjoy this first, okay? The heat here in the Philippines is like no other. Mabuti na lang at sumama si Nicolai sa amin pauwi. Siya na mismo ang nagkarga sa tulog ng anak. Nahihirapan na kasi akong kargahin ito dahil medyo mabigat na. Hindi na naman siya nagpapakarga dahil malaki na raw siya kaso naawa ako. First time niyang bumiyahe ng matagal at napagod ng ganito kaya hindi ko naginising. Sinundo kami ng limousine ni na Nicolai. Mommy liked everything so much that when some media covered it, she waved at them cockily. Hindi ko may pagkakailang malaking tulong nga ang pagiging eksklusibo ng unit ni Nicolai. Natanto ko kasing may mga uhaw sa balita tungkol kay Mommy at maaaring kuryoso na rin sa akin. His condo gave us the privacy that we need. Isang buong araw ang kinailangan namin para mag-adjust. At nang nagising si Jack galing sa mahabang pagtulog, ang agad niyang binisita ay ang bintana. He looked at the vast view of the city. Very unlike the ocean of skyscrapers in New York, but I knew that the messy Manila is immediately his favorite. Ang unang 2 araw namin doon, iginugol namin sa pagbisita kay Lolo. He was weak, but he can still smile and humor Jack noong nakilala. Ang gusto ni Mami, manatili si Lolo sa ospital sa Manila, but Tita Athena said that he wants to be in the province, not in the city. Sa Costa Leona niya nga gusto, Amber. Kaso ayaw ni tito mo. Paano kasi kung sakaling may problema, mas lalong malayo sa ospital? Tumango ako. Tama si tito, though at least the view here would remind him of Costa Leona. Sabi ko sabay tingin sa mabining dagat na humahampas sa dalampasigan. It was a quiet 2 days, only colored with Jack's smile. Sinundo kami ni Nicolai sa huli. I can sense Tita Athena's unasked questions.
I thought she'd finally ask in the end pero umuwi kami nang tahimik lang siya at wala nang tanong pa. We also visited some of our mansions. Jack was so amazed to see the old houses from Daddy's family. He liked it there so much. Parang kinukurot ang puso ko nang nakita kong takbo siya ng takbo sa dalampasigan. Masayang masaya siya rito na halos isipin ko nang doon muna kami manatili. By the end of the week, we're back in the city for Philly and Harper's visit. Tuwang-tuwa si Jack sa pagbisita ng dalawa. Bukod sa may mga regalo siyang natanggap, marunong pang sumabay ang dalawa sa mga tanong ni Jack sa kung ano-anong bagay. We should celebrate your comeback. Gusto mong lumabas tayo? Club? Ganoon? Like usual. Nagkatinginan kami ni Harper. Naalala ko kasi iyong huling nagbar kami bago umalis. I was so drunk then, after my birthday celebration. Ngayon nga, halos wala akong maalala na sa nangyari, pero isa lang ang sigurado ako. Naghalikan kami ni Harper at dumating iyon kay Jax. Doon talaga nagsimula ang away naming dalawa. We should find something wholesome to do. Si Harper na mukhang nakuha ang iniisip ko. Napawi ang ngiti ni Philly at masamang tinitigan si Harper. Walang pinagbago ang dalawa sa pisikal na kaanyuan. Philly was the same curly-haired girl, just this time it's longer than her usual shoulder-length hair. Harper is the same angelic face, with clean-cut hair, and the only thing that changed on him, his formal and serious clothing. Maganda naman yung ideya kong bar. Mag-iisang taon na yata akong hindi nagaganon kababawal sa akin ng ex ko. Harper smirked. Pinagbabawalan ka for a certain reason, and that is because you're so wild when you're drunk. You have a point, but that was before I broke up with him. Single na ako, kaya kung magpaka-wild man ako sa bar, okay lang. Philly smirked. Nagkakasalubong ang kilay ni Harper katitingin kay Philly. Naiirita siya, alam ko. Pero pinaninindigan ang pagka-formal, kaya nanatiling tiimbagang. Philly made a face. Pinagsasamantalahan niya ang iritasyon ni Harper para inisin pa siya lalo sa mga ipinapakita niyang mukha. Stop it, you two, pwede ba? Fine, Philly. We can do that. Patapusin niya lang muna ako roon sa hinahanap mo? Si Philly. Hindi. Sa go-si ko para wala na akong inaalala. I sighed. Titignan ko rin kung pasok ba sa budget ko ang magiging fee ko roon para makakuha na kami ng sarili naming 2-bedroom unit ni Jack. Gulat si Harper habang tinitingnan ako. Meanwhile, Philly looked around the beautiful interiors of Nikolai's condo unit. Bakit ka pa kukuha ng unit? Meron ka nito. Si Harper. I know, but si Mami na lang siguro rito. Kung magbayad ka na lang kay Nikolai ng rent para matahimik na ang kaluluwa mo, papayag na yon kesa sa umalis ka. Bakit ka magbabayad ng rent? Litong-lito na si Harper. Nagkatinginan kami ni Philly. Why is Harper so shocked? Is there a problem? Kasi ayaw kong umasa sa kanya, paliwanag ko. Mag-asawa na kayong dalawa, di ba? Si Harper nagulong-gulo pa rin. Humagalpak sa tawa si Philly. I stood there in awe and wide-eyed as I watched Harper's confused expression. Ilang taon siyang naniwala na kasal kami ni Nikolai. Hindi nga namin iyon napag-usapan ito. Natanto ko lang din noon. I just assumed that he knew. Now I realized he didn't. Ngayon ko lang din na-explain sa kanya ang lahat at halos hindi siya makapaniwala at makagalaw sa mga sinabi ko. Sa bagay, I understand. Many people believe that you did marry Nikolai. Bakit ka pumayag? Amber, are you joking? Si Harper. No, umiling siya. Binibiro niyo ako. Pinagkakaisahan niyo ako. I saw the invitation. I saw pictures. Sabihin mo na lang na divorce na kayo, maniniwala pa ako. Pero ito, hindi. Nagulat ako sa kaseryosohan at intensidad ng paninindigan ni Harper. Ganoon din si Philly sa kanya. Even my parents believe that you got married. Everyone, may usapang divorce ka na. Yun lang, pero ito, hindi. Ganoon kalala ang ipinakalat na balita ni Mami noong buntis pa ako. It was that convincing, I realized after that. Ni ayaw pang maniwala ni Harper sa huli kaya sinabihan na lang ni Philly na pag-uusapan ulit sa susunod na pagkikita. Ni hindi pa kami umabot sa tungkol kay Jax. Philly also believed that Jack was Nikolai's then. Ilang taon din siyang naniwala noon. Hindi na ako magtataka kung si Harper ganoon na rin ang paniniwala.
You are set for catwalk sa kaibigan kong designer. Nagdesisyon na si Mami para sa akin nang nakita niya akong nag-aayos na. After almost a week, ngayon pa lang ako lalabas para roon sa tinutukoy ng agency ko. Noong huli naming pag-uusap, marami raw talagang nanunubok para roon pero susubukan ko pa rin. Mommy used her power now to land me in some good catwalks and shoot. I don't really like it when she does it for me, pero hahaba na naman ang usapan kung makikipagtalo pa ako. Thanks. Sabay halik ko kay Mommy. Jack is in full gear basketball attire with a ball on his left hand. Pinanood niya ako habang palapit sa kanya. Kanina pa siya naglalaro at tumigil lang nang nakita nga alis na ako. I squatted even in heels just so our eyes would level. What do you want to have when I go home later? I asked. Wala po, he said politely. Yes, Mama. Suminghap ako. I'll buy you a new pair of jersey if I have time, okay? He nodded and smiled. Hinalikan ko siya sa labi bago ako tumayo at kinuha na ang bag. Unahin mo na lang iyong sa kaibigan ko. That's more fancy than your offer. Maliit pero glamorosa, singit ni Mami. Titingnan ko po. Habang nagmamaneho, naisip ko rin ang nasabi ni Mami. If it is really that hard to get in that offer, okay na rin sa akin iyong mga glamorosa gaya ng offer niya. I can talk to my agent now. Tinitigan ko ang traffic. Isa pa sa nakadagdag sa desisyon ko ay ang traffic dito. Malayo pa ako sa go-see noong malaking offer, samantalang kapag liliko ako sa sunod na traffic light, makakarating na ako doon sa isa. I took my phone out to call my agent. I have to tell her that I changed my mind a bit, pero laking gulat ko nang nakitang may tumawag. Si Philly iyon. Lumiko na ako patungo sa mas maliit na offer. Total, kapag natapos din ako rito, baka pwede pa akong humabol sa offer na iyon. I'm just securing one sure offer, right? Amber! She's panicking. Yes, stop screaming. I'm driving. Hirap pa ako. Sobrang traffic na pala talaga. Asan ka na? Naggosi ka na? Unahin mo iyong sa uni. My gosh, you have to! Tatawagan ko pa iyong agent ko dahil dito muna ako sa kaibigan ni Mami. Dumiretso ka na sa gosi mo sa uni kasi may nalaman ako. Ano? Kalmado kong sinabi habang nagpapark na. Si Jackson Riego, yung head ng Australasia! Halos tumilapon ako nang biglaan kong natapakan ng preno dahil sa narinig para sa kaibigan. Talaga? Oo, nasabi ng pinsan ko na kilala ang mga Riego. That's impossible. You just said he's under the oil refinery. He's a director of that company now here in the Philippines. I think he's bought stocks kaya nasa ibang industry siya. It makes sense because the director of uni that's based in London was then his boss on that refinery. Ilang saglit akong napatitig sa manibela. Alam kong pinaghahandaan ko ito pero kinabahan pa rin ako. Saglit nga lang dahil mas nangibabaw ang kagustuhan ng anak. Hindi na nagtagal, pinihit ko na ang sasakyan at muling humalo sa traffic para lang makapunta sa go-see na iyon. My agent was already waiting on the lobby of that modern large busy building. Dire-diretso ang lakad ko. Why are you late? She asked. I'm sorry, hindi ako naging time conscious. I never thought it's that traffic already. Sabi ko. Well, that's okay. Pero sana nagbigay tayo ng good impression. The staffs are nasty. Si Hubert lang ang nakakausap ko ng matinuroon. You know Hubert? He is scouting some models for it. One of the judges, iyong apo ng may-ari ng... Tuloy-tuloy ang lakad namin patungo sa lift. I checked my outfit when the door closed. Hindi ba nasali siya sa isang kaso noon? I'm not sure if it was him. Yeah, but he cleared his name eventually. Umango ako habang tinitignan ang damit ko. I'm wearing a long high-waist jeans, a black spaghetti shirt, under a gray checkered blazer suit. I let my long hair down and I regretted it. Sana pala inayos ko iyon. I have light makeup and simple accessories. Is this okay? Why am I so conscious? It's just another go-see. Hi, I'm from Ford. This is Amber Sevilla, the model I was talking about. Sabi niya sa receptionist nang nasa tamang palapag na kami. That floor was busy. I can see so many models going in and out. May isang hall din na naka-frost ang glass pero kita ko na naroon ang mga modelo. Isa-isang tinitignan.
The old receptionist woman smiled at my agent. Tapos na palang tinawag ang na-scout mo, ma'am. I'm afraid I can't put you back on the line. Oh no. May bigla ang dumating na mas bata sa kausap namin. Sinulyapan niya ako bago bumaling sa receptionist. Talaga po? Maybe we can do something. I am an agent from Ford Models. Paliwanag ng agent ko. I got this. Sabi noong pangalawang babae. Galing Ford to. Nasabihan ako na top priority to. Napabaling ako sa mga modelong naroon sa lobby na nakikinig. Mabilis kong nakitaan ng pagtaas ng kilay ang lahat. Bulong-bulungan na nasisiguro kong para saan. It wasn't fair, all right. I know what that means and I understand how it feels. If you want this so much and then the company favored someone else over you, magalit ka talaga. I don't want this that much. In fact, just a while ago, I almost gave up. But since this is now pretty personal to me, I am not going to let their opinion affect mine. Selfish, yes, but I just want a chance to audition for it. Iyon lang naman ang hinihingi ko. Kung hindi ako matanggap, I would accept it. I'll just find another way to get to Jackson. Binigyan ako ng bagong numero. Kinabahan ako kahit nasanay na ako sa ganito. I feel competitive, isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman, lalo na dahil nakita kong magagaling nga ang lahat ng nag-audition doon. They all have potential. They are elegant and very posh. When it was my turn, I didn't hear my heartbeat. Ganoon ako kakabado. Hi, I'm Amber Sevilla, 25, Ford Models in New York. Sabi ko sa harap ng kamera na pinagmamasdan ng mga naroon. Okay, Amber, on your side. Si Hubert. I faced to the right, back in front, slowly to the left, then back again. Sa pagbalik ko sa harap, muntik na akong masamid. Jackson Riago was there with the judges. 5 na silang naroon. Humalo siya sa isang babaeng modelo, 2 matandang lalaki, isang showbiz personality na babae. His intense dark stare at me made me oblivious to the surroundings and Hubert's command in front of me. Natawa ang lahat. Jackson's lips rose to join the laughs with a small menacing smile. That's when I realized that Hubert had asked me to answer a few questions na hindi ko man lang narinig dahil abala ako sa paninitig sa bagong lalaki sa silid. Uminit ang pisngi ko nang nakitang nahalata iyon ng lahat. All the other models were shaking their heads as they watched Jackson's with awe and then me with disgust for my amazed and dazzled look. Saglit lang din iyon dahil nakabawi agad ako. Pinaalala ko lang sa sarili ko kung ano ang dahilan ko rito. When I remembered Jack-faced, everything blurred. The intense Jackson Riago in front of me meant nothing now. Even with those sharp potent eyes, the new thin stubble that highlighted his jaw, the jet black thick hair waving a bit and making him look more mature, and his full dark coat and tie. He's changed a lot physically. Mas lalong tumangkad at nadagdagan na rin ang laki ng katawan. He's still fit and by the looks of it, clearly, he's changed his lifestyle, very far from his simple life in Costa Leona. How young are you, Amber? Si Hubert. I'm 25, I said as I regained my composure. Walk, please? Nakita akong tinitignan na nila ang portfolio ko. I smiled and started walking. Jackson's intense and serious stare at me. Tinanggal ko ang checkered suit ko bago naglakad. I walked confidently back and forth, gaya ng ginagawa ko madalas sa New York. Nang bumalik ako sa harap, may tanong iyong babaeng judge sa akin. This Manolo Blahnik shoot, is this for Vogue? She asked. Yes, ma'am, it is. Where was the shoot? She probed. The first one was in New York, the second in Seattle, I confidently said. She nodded, looking contented of what I said. May binulong si Jax doon sa modelong isa sa judges. Tumango ito bago pa ako matapos. He then glared at me. I can sense his intense anger. Pagkatapos niyang gawin iyon, umalis na agad siya. Kinabahan agad ako. Kung galit nga siya, malaki ang posibilidad na hindi ako matanggap dito. My heart boomed so loud. I thought about the many things I will do once I get a no. I will call Snow again and beg her to talk to Jackson, to let me talk to him even for a while. Hindi bali nang magmukhang naghahabol basta makausap ko lang siya ng paunti-unti.
But before that day ended, my agent jumped of joy when she broke the news to me. Ang bilis ng desisyon nila. Normally kasi, inaabot pa ng ilang linggo. Ngayon, oras lang. Nakuha ka, Amber. You're the new face of their body and face brands. Napakurap-kurap ako. Iyong head ata iyong nanood sa'yo kaya ka nakuha. Nagdesisyon talaga agad. She happily said. Thank you. Sabi ko, nakisaya na rin. May meeting agad kami sa Makalawa para sa contract signing. Hindi nga lang maalis sa isipan ko ang sinabi ni Mami nang makauwi ako. That's impossible. For sure, he has a plan. Ipapahiya ka noon, Amber. He'll destroy you again. Mami concluded. Maria Emilia, kapapanood mo iyan ng Spanish drama eh. Si Nicolay na nakikinig lang din sa kwento ko. Kinagat ko ang labi ko. The anger was very obvious on his intense stare at me. Hindi na ako magtataka kung tama nga si Mami sa sinabi niya. I'm just glad that it didn't take me months to finally catch him. And if he wants to destroy me, I'll play along just so I can finally afford a serious talk with him. For my son.